inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, araw po ng Biyernes, Pebrero 10 na, 2017 sa ulo ng ating mga balita. Yung nakumpiskang na halos naman 20 kilo ng shabu doon sa Quezon City kagabi ay umaabot ng 100 million pesos at natukoy ngayong umaga na high-grade shabu pala ito. Samantala naman, 8 ang patay na ulat naman sa nangyaring panibagong sagupaan doon sa may bahagi ng Benguet. Justice Secretary Aguirre nagmatigas pa rin sa pagtangging atas niyang special treatment sa mga high-profile inmates. Retired General Sombero nanganganib madeklarang wanted kapag nagpatuloy daw sa pagdadahilan para makaiwas sa Senado. Dalawang security guard patay sa nangyari naman doon sa Iligan City. Balita sa iba yung dagat, korte naman sa Amerika, di siya ngayong araw kung manatiling travel ban ni President Donald Trump. Sa sports balita naman, maraming mga NBA players naggalit sa ginawa ng New York Knicks sa pagpaparesto naman sa retired NBA legend. Sa showbiz balita, Hollywood actor na si George Clooney magiging ama na. Chris Aquino may sagot na rin sa kumalat na impormasyong magkasama silang nagbakasyon ni Mayor Herbert Bautista. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurmahan si Bambel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ngayong inaalam ng mga otoridad doon po naman sa Benguet ang kumalat na balita na 8 mga sundalo ang napatay sa panibago na namang sagupaan. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Baguio. Nagpapatuloy ngayon ang hot pursuit operation ng pulisya sa mga hinihinalang kasapi ng New People's Army na nakaengkwentro ng mga pulis sa Camp 4 Tuba, Benguet kagabi. Una nang sinabi sa Bombo Radyo Baguio ni Dr. Rodrigo Leal mula sa Soco na 8 ang nasawi sa nasabing engkwentro, batay na rin sa nakalap na report ng Baguio City Police Office, bagay na hindi pa kinukumpirma ng Tuba Municipal Police Station. Dahil sa nasabing engkwentro ay sinuspindi ni Mayor Ignacio Rivera ang klase sa Camp 4 Elementary School para sa seguridad ng mga estudyante. Pinayuhan din ng pulisya ang mga residente sa barangays Camp 1, Twin Peaks, Camp 3 at Camp 4 na manatili sila sa loob ng kanilang bahay kung hindi importante ang kanilang lakad o lumikas sila sa mas ligtas na lugar. Una nang kumalat ang text message kahapon na nagsasabing maglulunsad ng pag-atake ang mga komunistang rebelde sa rehiyon Cordillera. Sa ngayon ay hinigpitan na rin ang seguridad sa lahat ng bahagi ng lalawigan ng Benguet maging sa lungsod ng Baguio. Mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Debbie Gasingan para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, patuloy na alam ngayon ng mga otoridad lalo na ng PIDEA yung pagkakinanlan ng may-ari ng sakyan na may laman ng abot sa halos 20 kilo ng shabu. Ito po ay na-recover sa may bahagi ng San Jose sa Quezon City. Una rito ay nakita na inabandonan ng mga suspect ang Mitsubishi Lancer matapos makatunog daw sa pagsunod ng mga otoridad. Tumambad naman sa mga PIDEA operatives ang 2 plastic container na naglalaman ng shabu. Nasa kustodiya na ngayon ng PIDEA na sabing nakumpiskang 19 na kilo ng shabu. At sa kanilang pinaka-latest naman na impormasyon ay high-grade shabu daw yung nakumpiska at mula po naman dyan sa may bahagi ng Quezon City kagabi. Sa ibang balita naman, Justice Secretary Aguirre nagbatigas pa rin sa pagtanggi na atas niyang special treatment sa mga high-profile inmates. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Patuloy pa rin sa matigas na pagtanggi si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na basbasa o direktiba nito ang special treatment sa mga high-profile inmates na tumestigo noon laban kay Senator Laila de Lima kaugnay sa paglipana ng illegal drugs trade sa New Bibid Prisons. Maitang nakumpirma kahapon ang marangyang pamumuhay ng mga high-profile inmates sa loob ng AFP Custodial Center kung saan nakagamit sila ng mga electronic gadgets, smart television sets, air conditioning units, internet at cellular phones. Maliban dito, lumabas din ang confidential memorandum ni Bureau of Corrections Legal Office Chief Alvin Herrera Lima na nagsasabing iginiit daw ng mga PNP at Bucor personnel na express instruction ni Aguirre ang pagpayag sa special privileges ng mga high-profile inmates. Sinabi ngayong umaga ni Aguirre, wala siyang direktiba at dapat ilabas na kung mayroon siyang memorandum para payagan ang special treatment sa grupo ng convicted drug dealer na si Herbert Colanco. Ayon kay Aguirre, may galit lamang o sama ng loob sa kanya si Atty. Lima
Kaya di din siya sa memo kahit hindi tinukoy ang mga PNP at Bucor personnel na nag-invoke sa kanyang instruksyon. Hindi rin dapat daw nilalabasa ang sabing confidential memo ni Atty. Lim hanggat hindi pa na po proseso. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. So, Bombo Raymond, hindi siya naglalabas ng mga memo na yan, ano? Verbal lamang, Bombo Raymond? Well, batay sa lumabas Version niya. na memorandum ni Attorney Herrera Lim na noon daw nagkaroon ng tinatawag na parang conference yung mga opisyal ng AFP, PNP at ng Bucor noong December 2, 2016 ay doon daw sinabi ng mga naturang PNP at Bucor personnel na yung pagpasok ng mga naturang mga gadgets ay express instruction. So meaning verbal instruction lamang ni Secretary Aguirre para payagan. Pero walang memorandum ang kalihim na kaugnay niyan. So yun ang sinasabi. At bagay na matigas namang ititanggi ni Aguirre, Bombo Elmar. Ang malungkot dito, Bombo Raymond, ano, ang mismong PNP, okay naman ang Armed Forces Chief of Staff na si General Anyo, kanyang kinukumpirma na may nakakapasok nga sa Custodial Center ng Armed Forces of the Philippines na tulad ng mga nabanggit ngayon, ano, and to think, Bombo Raymond, ang nagagwardya rito, Special Action Force, Bombo Raymond. Well, yun nga yung sinasabi ni General Anyo in fairness sa kanya na yun daw role ng AFP ay to provide facility. So, ibinigay lamang nila yung pasilidad ng AFP Custodial Center para doon ikulong sina Herbert Colango. At yung management ng naturang mga preso at yung mga pagpapatupad ng mga panuntunan ay nakadepende pa rin sa Bureau of Corrections na ang kanilang ginagamit na tao ngayon dito ay yung Special Action Force ng PNP, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. So, back to you, Bombo Elmar. Samantala naman, oras sa buong Pilipinas, 8 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Ito ang controversial na si retired PNP General Sumbero na ang anibra madeklarang wanted. Ito ay matapos naman ang ginawang pagdinig kahapon sa Senado. May follow-up pa rito si Bombo Dennis Samito. Nanganganib na maideklara na ring wanted itong si dating Chief Superintendent Wenceslao Wally Sumbero dahil sa patuloy umanong pagdadahilan para hindi makadalo sa mga Senate inquiry ukol sa bribery scandal na nagkakahalaga nga ng 50 million pesos. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, ibinigay na nila ang lahat ng konsiderasyon kay Sumbero kahit wala naman itong ipinakikitang pakikiisa sa pagdinig ng Senado. Layunin sana ng lupon na makakuha ng sapat na impormasyon mula sa naturang retiradong general, ngunit dahil umano sa 3 beses ng pang-iisnab nito sa pagdinig ay posibleng magpataw na sila ng mahigpit na patuparin upang ito ay arestuhin at ikulong sa Muntinlupa City. Una nga rito ay iginit ng abogado ni Sumbero na si Attorney Ted Contacto na pabalik na sana ang kanyang kliyente dito sa Pilipinas, ngunit pinigil ito sa airport dahil sa isyong pangkalusugan. At kaugnay niya narito ang tinig ni Attorney Ted Contacto. I was first told to see a cardiologist before being given the clearance for rebooking. I'm attaching the photos of the medics who tended me as proof of the circumstances I just narrated. At present, I'm still trying my best to secure a clearance from a doctor here in order to board the next available flight in time for Thursday's scheduled hearing. In any case, even as I have already submitted all my affidavits through my legal counsel, I would like to reiterate that I truly wanted to appear before the Blue Ribbon Committee to personally assert the fact that it was a consummated extortion rather than a mere perception of bribery. Hindi naman sinasakyan ng ilang mambabatas ang naturang mga pagdadahilan ni Attorney Ted Contacto para sa kanyang kliyenteng si Sumbero. Git kasi ng ilang senador, partikular na ni Senator Leila De Lima, ito umano ay napakahirap paniwalaan lalo't hanggang sa panahong ito ay naghahanap pa rin ng medical certificate itong si Sumbero at kung totoo na ito'y may karamdaman ay napakasimple at napakadaling kumuha ng medical certificate sa kanino mang doktor. Hindi naman napigilan ni Gordon na pagdudahan na rin ng mga opisyal ng Bureau of Immigration na nagbigay ng clearance para kay Sumbero upang ito ay makalis ng bansa kahit may umiiral na lookout bulletin dahil
nga sa issue ng bribery scandal nitong si Jack Lam kung saan ang dating Police General ang itinuturong bagman. Ayon sa senador, napakababaw ng pagdadahilan ng immigration officials na Wenceslao ang ginamit na pangalan ni Sumbero habang ang nakaalerto umano sa Bureau of Immigration ay pangalang Wally. Git nito, lahat ng kahawig na pangalan ay karaniwang hinuhold sa paliparan kapag kapaalis ang isang individual at mayroong kontrobersyal na issue na bumabalot sa kahawig na pangalan ng nasabing personalidad. At kaugnay niya, narito naman ang tinig ni Senator Richard Gordon. It makes all of us boil that somebody can leave. You know, I'll tell you something. I have friends. They have namesakes. And when they go out to that airport, may kapangalan ka. Pag may kapangalan, i-detain ka. Papayran pagkita mo sa NBI na hindi ikaw, yung may kasong yon. Pero ito si Wenceslao, si Wency, si Wally. Bakit ganon? Ba't hindi may paliwanag ng tao mo, sir, yung pagkalusot ditong si Sumbero? Kalaya, the name that was encoded in the records management file of the RMF of the airport was Wally Sumbero. So when his passport was scanned by the machine, there was no hit because he has no derogatory information, and apparently he is not known to the immigration officer. Napagalaman naman ni Senator Richard Gordon mula sa sagot na yan ni Commissioner Jaime Morente ng Bureau of Immigration na hindi tama ang naturang pahayag dahil ayon kay Gordon ay kilalang-kilala ng mga tauhan ng Bureau of Immigration itong si Sumbero dahil ito ay isa sa mga lecturer ng naturang ahensya kung saan maraming pagkakataon umano na nagsalita ito sa harapan ng naturang mga tauhan ng Bureau of Immigration kaya't napakahirap umanong paniwalaan na hindi kilala ng nagbigay ng pahintulot na ito ay makabiyahe palabas ng ating bansa. Una nang sinabi nitong si Attorney Ted Contacto na nasa Singapore yung kanyang kliyente para magpagamot, ngunit kalaunan ay sinabi naman ito na nakarating ng Estados Unidos at ngayon ay nando naman sa bansang Canada. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! And to think, Bombo Dennis, na kung ganyang mayroong mga nasa whole departure list o kaya naman nasa watch list, Bombo Dennis, alam nila dapat kung ano mga alias, tunay na pangalan. And by the way, meron na bang action dyan ang Bureau of Immigration, lalo na ang Department of Justice, kung anong ginawa nila doon sa mga opisyal, Bombo Dennis, kung ito ba na-relieve o inimbestigahan na, Bombo Dennis? Well, as of yesterday, yung anunsyo nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, gumagawa na rin daw sila ng sarili nilang hakbang at iniimbestigahan yung mga personalidad at posibleng mapatawan ng sanction yung mismong nagbigay ng clearance upang makalabas ito si Sumbero ng ating bansa at yung mismong immigration official na nakabase sa paliparan na siyang nag-check ng mga pasaporte ng mga individual na lumalabas. So ito yung mga karaniwang may pananagutan at posibleng madagdagan pa raw ito at ayon nga sa mga senador, posibleng umakyat ito hanggang sa pinuno ng Immigration Bureau dahil nga sa kapabayan at mali-maling pagdadahilan, lalo't napakababaw umano na palayaw yung kanilang hinahanap, gayong pupwede namang gamitin yung tunay na pangalan, lalo't ito yung nakatala dun sa pasaporte nitong si Sumbero. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis Hamito. Handa nang ipatupad daw sunod na school year ng Department of Education o DepEd ang panukalang pagbabalik naman o magiging mandatory ang Reserve Officer Training Corps o ROTC. Ayon kay DepEd Undersecretary Jess Lorenzo Mateo, kapag mayroon ng mga guidelines, agad daw nila itong ipapatupad sa mga senior high school students. Sinang-ayunan din niya ang nasabing panukala bilang karagdagang disiplina daw sa mga mag-aaral. Kung narito, pirmado na nga ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kautusan sa panunumbalik ng mandatory na ROTC sa mga senior high school sa bansa at ang panukala ay sumitin naman sa Kongreso at gagawin itong urgent o sisertipikahan ng Pangulong Rodrigo Duterte para agaran namang maipasa ng mga mambabatas. Abangan pa ang detalye mga kaibigan, may follow-up tayo. Doon po naman sa tatlong mga babae na napatay at kung saan nga inatagpuan ito na may mga ibinalot po sa packaging tape. Diyan po sa may Bagay ng La Union. Dalawang security guard patay naman doon sa Iligan City. Samantala muna. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts.
It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Samantalang tinaguriang House Supermajority ay solido pa rin daw. May follow-up dito ang Bombo Radyo Legazpi. Pinabulaanan ng Ako Bicol Party List Representative ang umuugong na balita ng pagkakaroon ng kudita laban kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay AKB Party List Representative Rodel Batucabe, ang presidente ng Party List Coalition, wala umano silang nilulutong kagaya ng nasabing akbang at nananatili umano ang matibay na relasyon, pagkakaisa, solido at disiplinadong supermajority block ng Kongreso. Nagsimula ang isyu ng kudita matapos ang kontrobersyal na mga pahayag ni Alvarez patungkol sa death penalty restoration bill kung saan tahasan itong sinabi na aalisin sa pwesto ang sino mang tututol sa prioridad na hakbangin ng administrasyon. Samantala, desmayado rin ang mambabata sa pagkansela ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng rebelding grupo. Kung kaya, suwestyon ito ang pagkakaroon ng peace talk sa regional level kung saan problema rin ang insurhensya ng mga komunista. Umaasa si Batucabe na may pagpapatuloy ang usaping pangkapayapaan kung hindi man sa national level, kahit sa Bicol region man lang. Kumpiyansa rin ito na mapagtatanto ng militar at New People's Army o NPA, partikular na sa Bicol, na useless lang kung magpapatayan ng mga ito na posible pang magdulot ng kalungkutan at kahirapan sa mga mamamayan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufulozada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nakawin na rin sa Pilipinas ang Pinay na OFW na biktima ng gang rape noon po naman sa bansang Saudi Arabia. May detalye pa at follow ang Bombo Radyo Jensen. Nakauwi na ng bansa at nasa mabuting kalagayan ang Pinay OFW na na-rescue matapos dinukot at pinagtulungang gahasain ng mga dayuhan sa Saudi Arabia. Na-trauma at hindi na umano kailanman mangingibang bansa si alias Grace, bunsod ng kanyang mapait na karanasan sa nasabing bansa. Dumating sa bansa si alias Grace itong Pebrero 1 at kasalukuyan umanong nasa pangangalaga ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Pasay City. Nabatid na batay sa pagsusuri sa kanya ng mga doktor ay may nadetect umanong mga mikrobyo sa kanyang katawan matapos pagtulungang gahasain ng higit sa 5 katao. Tinulungan naman ito ng kanyang dating agent upang mabili ang kanyang mga kinakailangang gamot. Sa ngayon ay hinihintay na lamang nito ang kanyang schedule na makauwi na sa North Cotabato. Umaapela ngayon ang tulong si alias Grace kay Pangulong Rodrigo Duterte upang muling makabangon at matulungang mapag-aral ang kanyang 4 na anak. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dalawa naman security guard patay doon sa Iligan City at nasa linya ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Sasampahan ng mga otoridad ang kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injury ang isang motorista na nakabangga patay ng 2 gwardya sa piskalya sa lungsod ng Iligan. Kinilala ang mga biktima na si Aristrio Clamor na taga-barangay Tumod at Quirino Duhay Lungsod na residente naman sa barangay Santa Filomena sa nasabing syudad. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Iligan City Police Office Director Senior Superintendent Leonel Ruiga na nagkakapi lamang umano ang mga gwardya ng biglang sumimplang ang isang pribadong sasakyan ng negosyanteng kinilalang si Edward Lorente dahilan sa aksidente. Dead on the spot ng mga biktima habang nakakonfine naman sa ospital ang isa pang Noel Luma na residente naman sa barangay Silang sa nasabing syudad. Sa ngayon, nakakustudiya muna sa pulisya ang suspek habang hinihintay ang kakulang legal na aksyon. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maraming mga sundalo raw ang kailangan ng Armed Forces of the Philippines at maging mga rebel returnees ay bukas din dito ang EFP at may detalye ang Bombo Radyo Vegan. Libo-libong sundalo ang kinakailangan ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapalakas ng pwersa ng kasundaluhan. Ayon kay Major General Angelito De Leon, ang commander ng 7th Infantry Division na nakabase sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, sa kampo pa lamang nila ay 9 na raang sundalo na ang kanilang kailangan. Anya, bukas para sa mga kwalipikadong rebel returnees ang recruitment ng bagong sundalo, basta't pasok sila sa criteria at kung hindi naman, ay bukas rin ang registration para sa CAFGO service. Sinabi ni De Leon na
maraming programa ang gobyerno para sa mga rebeldeng nagbalik loob, kung kaya't hinikayat niya ang iba pa na sumuko at itigil na ang pakikipagbakbakan sa mga sundalo ng gobyerno. Si Major General De Leon ay nagtungo dito sa probinsya ng Ilocos Sur na isa sa mga nagabot ng mahigit 800,000 piso na tulong pinansyal sa 10 NPA rebel returnees. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Bombo Rochelle Avisado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa Camarines Sur naman mga kaibigan, ipapagpatuloy ang search and retrieval operation sa isang babae na tumalon sa Naga River at may detalye ang Bombo Radyo Naga. Hinahanap pa ng mga otoridad ang isang babae na tumalon sa Mabolo Bridge sa barangay Mabolo sa lungsod ng Naga. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na bandang alas 3 ng hapon nitong Huwebes na bigla na lamang umanong tumalon sa tulay ang babae na kinilalang si Cristina De Choso. Ayon kay Police Senior Superintendent Julius Muñez, ang City Director ng Naga City Police Office o NCPO, pansamantala muna nilang itinigil ang isinasagawang search and retrieval operation sa nasabing babae dahil malakas na anya ang daloy ng tubig sa Naga River kahapon. Nakatakda naman na ipagpatuloy ngayong araw ang operasyon upang makuha ang naturang babae. Maaalala na noong nakaraang taon, isang babae rin ang tumalon sa bahagi ng Tabuco Bridge sa parehong lungsod at nakuha ang naagnas na bangkay nito sa bayan ng Gainza, Camarines Sur. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nitong nakalipas na araw ay iniulat po ng Bombo Radyo La Union yung pagkaka-recover ng 3 bangkay na mga babae. Ito'y pawang nilagyan po, ibinalot sa packaging tape. Makiki-update tayo. Nasa linya ngayon ng Bombo Radyo La Union. Iniuwi na ng kanilang pamilya ang bangkay ng 3 babae na itinapon sa dike sa bayan ng Rosario, La Union. Ayon kay Police Chief Inspector Bernabe Oribelio, hepe ng Rosario Police Station, pawang mga taga San Carlos City sa lalawigan ng Pangasinan ang mga biktima. Napag-alaman na nagtungo umano sila sa Baguio City noong araw ng Martes, ngunit hindi na nakauwi pa at natagpuan na lamang ang katawan ng mga ito na wala ng buhay kinaumagahan. Hindi naman malinaw kung ano ang ginawa nila sa lungsod ng Baguio at kung saan sila pinaslang. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Mula sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News, Bombo Pearl Dakuwag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ipinagmamalaki ngayon ng pamunuan ng Philippine National Police sa pagkakaresto naman silang mga suspect na nasa likod daw ng vigilante killing dyan po naman sa lungsod ng Maynila. Habang Armed Forces of the Philippines ay meron na silang itinatag na Task Force NOAA bilang kabahagi naman ng kampanya kontra sa illegal drugs. Detalye ng mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na ito na ang simula sa pag-aresto sa mga vigilante na sangkot sa mga serya ng pagpatay o extrajudicial killings. Ito'y matapos maaresto ang 3 suspect at iniharap sa mga miyembro ng media kahapon. Pagtiyak ni De La Rosa na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng EJK at mga biktima din ng death under investigation. Papanagutin din nila ang mga vigilante killers. Pinahaalahan naman ni PNP Chief ang mga miyembro ng barangay patrols o mga BPATs na huwag abusuhin ang kanilang mga trabaho. Pakinggan natin si PNP Chief De La Rosa. Marami pa diyang mga CBO or barangay police or whatever you call that dyan sa yung mga localities na mayroong armas na hawak-hawak, iba nag-uniforme pa. Please report that to the police the soonest possible time para ma-aresto natin. For the record, they are not authorized to bear firearms. So, huhulihin natin yan sila. Pag nandyan sila, pag may armas. I-report niyo sa inyong pulis. Hindi po pwede yung mga tao na maghawak ng armas. Kahit na sabihin nilang authorized sila ng barangay nila, authorized sila ng mayor nila, yung kanilang mga local chief executive, no, they are not authorized. Arestuhin natin sila. Samantala, bagamat nagdadalamhati, ikinatuwa naman ni Ginang Cristina Saladaga, ina ng 16 anyos na binatilo na biktima ng pagpatay ng vigilante group na humarap sa media kahapon dahil sa pagkakaresto sa 3 suspect. Bagamat natatakot sa kanilang seguridad, hindi alintanan ni Ginang Saladaga na dahil layon lamang niya mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi napigilan ni Ginang Saladaga na maging emosyonal sa pagharap nito sa media dahil sa sinapit ng anak.
Pakinggan natin si Ginang Saladaga. Pinakawalan daw nila, alas daw silang tanghali. Tapos wala naman po umuwi. Ang sabi pa niya sa akin, baka raw sinalvage ng mga pulis. Pero alam po namin, sa buong Aroma po, alam po kung sino pumapatay. Sila po. 16 years old po yung alam ko, pinatay nila. Mabuti po kung kinulong na lang nila, nakita ko pa yung anak ko eh. Sila po ang huling kumuha sa anak ko eh. Nakita po ng anak kong babae, silang kumuha. Siyempre takot na takot eh. Umalis na po kami sa amin kasi dahil nga tinakot nila kami. Tinutukan nila kami ng baril. Umalis kami lahat, pati maliliit kong anak. Tumipat na po kami. Si Ginang Saladaga. Samantala, ilang mga tauhan, yes. Itong mga miyembro nila, sinasabi kasi ni PNP Chief, 200 ang miyembro nito. Ito nationwide ba o dyan lang sa NCR lang o lungsod ng Maynila, Bambuan, itong mga vigilante group, Bambuan? Alam mo, Bombo Elmar, ang sinabi niya, itong grupo ng tatlo, 10 yan sila. So, bale may iba-iba pang grupo, Bombo Elmar. Ang estimate kasi nila is about 200, no? Dito lang yan sa Metro Manila. Hindi naman niya sinabi kung nationwide. Bagamat, ang natukoy lamang nila, 200 dito sa Kalakhang, Maynila. At itong grupo ng mga suspect, itong sila Manuel Murillo at Marciano Morales at Alfredo Alejan, 10 yan sila, Bombo Elmar. 10 yung grupo nila at 3 nga dito sa 10 ay kanilang nanaresto. So may ongoing operation pa, follow-up operation para ma-arresto yung grupo nitong 3 mga nahuling vigilante killer, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bambuan. Okay, at ito nga, Bombo Elmar, ilang mga tauhan din ng AFP ang isinailalim na rin sa pagsasanay para maging bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Nilinaw naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na hindi lahat ng sundalo ay gagamitin sa kampanya. Anya, kanila lamang palalawakin pa ang kanilang Task Force NOAA. Gate nito na matagal na ang Task Force NOAA na siyang mission nito ay para linisin ang hanay ng AFP. Ito rin ang magbibigay ng impormasyon o ang nasabing Task Force ay nagbibigay ng impormasyon sa PNP at PDEA laban sa iligal na droga. Pahayag ni Anyo na sa nasabing task force, dadagdagan lamang nila ito ng striking force ng mga well-trained na sundalo na siyang tutulong sa PDEA. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Maraming mga NBA players daw nagalit sa ginawa ng New York Knicks sa pagpaparesto naman ng retired NBA legend na si Charles Oakley. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Umani ng suporta mula sa iba't ibang NBA players ang pagkakaaresto kay retired New York Knicks player Charles Oakley. Inilabas ni Chicago Bulls player Dwayne Wade ang galit niya sa mga umaresto kay Oakley. Anya, ang ginawa kay Oakley ay maaring gawin din sa kanila kapag may mga nais silang linawin sa mga team owners. Ayon naman kay Los Angeles Clippers guard Chris Paul na hindi tama ang ginawa ng mga management ng New York Knicks na agad itong ipaaresto kapag may nililinaw lamang na issue. Nanawagan naman si retired NBA player Stephen Jackson sa management ng Knicks na ayusin na lamang ang gusto nila kay Oakley. Nagbigay naman ng suporta si LeBron James sa pamamagitan ng pag-post ng larawan ng retired Knicks players sa kanyang Instagram account. Magugunitang nagkaroon ng alitan si Oakley at ang may-ari ng Madison Square Garden, ganun din ang management ng New York Knicks matapos na tila hindi pagkilala sa kanya kapag mayroong itong inilalapit ng mga problema. Sa mga laban na abangan ngayong araw sa NBA, makakaharap ng Cleveland Cavaliers ang Oklahoma City Thunder, makakasubukan naman ang Houston Rockets at Charlotte Hornets, habang susubukang gibain ng Boston Celtics ang depensa ng Portland Trail Blazers. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Hollywood actor na si George Clooney magiging ama na. Chris Aquino may sagot naman sa kumalat na impormasyong magkasama silang nabakasyon ni Mayor Herbert Bautista. Detalye ng mga balita mula naman kay Bombo Lizal Galan.
Nasaringan ng TV host actress na si Chris Aquino ang mga nagpapakalat ng impormasyong magkasama sila nang iniuugnay sa kanyang si Quezon City Mayor Herbert Bautista na nagbakasyon sa Rome, Italy kamakailan. Ayon kay Chris, hindi dapat paniwalaan ang mga kasinungalingan bagamat hindi na nagdetalye pa ang tinaguriang Queen of All Media. Noong nakaraang linggo, nang lumabas ang mga impormasyon na magkasama raw sa Roma sina Chris at ang actor-politician. May mga kababayang Pinoy pa umanong nakakita sa dalawa sa isang hotel sa Rome at mistula raw na nasa honeymoon mode ang mga ito. Mag-isang nagbakasyon sa Roma si Chris 3 linggo na ang nakaraan habang nasa Italy din si Mayor Bautista noong January 17 hanggang 27 para dumalo sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front. Sa Hollywood, magiging ama sa unang pagkakataon ang aktor na si George Clooney. Buntis ngayon ang misis ni Clooney at international human rights lawyer na si Amal Clooney. Bagamat wala pang opisyal na announcement ang mag-asawa, sinabi ng mga sources na kambal ang ipinagbubuntis ni Amal. Hindi lamang ang mag-asawa ang masaya sa pagbubuntis ni Mrs. Clooney, ngunit maging umano ang kani-kanilang pamilya. Unang anak ito para sa 55-year-old na Oscar-winning actor at producer. Sa Hunyo umano nakatakdang isilang ni Amal ang kambal nila ni George Clooney. Bumbo Lizal Galan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bumbo! Bumbo International News! International News! Bumbo International News! Malaking balita pa rin dyan sa Amerika itong travel ban at inaantay ngayon ang desisyon ng korte doon at ngayon pa lamang mga kaibigan, ilang minuto pa lamang nakakalipas, nagdesisyon na po ang Court of Appeal sa California, ibinabasura ang hirit ng White House na manatili naman ang controversial na travel ban ni President Donald Trump. Bumoto ang mga maestrado at hindi na pinagbigyan ng korte ang hirit ng Trump administration na hindi makakapasok sa Amerika ang mga refugees at mamamayan po mula sa Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. Namatid na pansamantalang sinuspindi ang implementasyon sa executive order ni US President Trump matapos magdesisyon ang lower court na ito ay unconstitutional. Samantala tuloy pa rin naman ang pagbatikos ng US President sa mga kumokontra naman sa kanyang controversial na immigration policy. Doon naman sa nagabang sa Lotto Draw kagabi ng PCSO lalo na sa 642 ang winning number combinations ay 8, 11, 34, 25, 22 at 7. Ang jackpot prize mga kaibigan umabot po ng 54 million pesos at wala pong nanalo. Doon naman sa Super Lotto 649 ang winning number combinations ay 24, 44, 26, 46 at 29 at 8. Ang jackpot prize 16 million pesos wala pa ring nanalo. Sa 2 digits naman lumabas kagabi ang numero 10 at 6 at ginarin sa 3 digits po ay 3, 1 at 6. Bumbo Business News! Business News! And Foreign Exchange Rate Update! Foreign Exchange Rate Update! Kumikilos na rin ngayon ang Indian Chamber of Commerce Philippines para matulungan ang kanilang mga kababayan na nagpapautang po ng 5-6 upang gawing legal ang negosyo ng mga ito. Pangunahing ginagawa ngayon ng Indian Chamber na nasa Pilipinas ang magpapugnayan naman iparehistro daw sa Securities and Exchange Commission ang negosyo ng mga 5-6. Ito po yung nagpapautang na batid na umabot sa 2.4 billion na ang halaga ng kabuang operasyon ng sistemang 5-6 ngayon sa Pilipinas habang abot na rin daw sa 30,000 ang mga operators nito. Sa panig naman ng Department of Trade and Industry, bibigyan pa nila ng transition period ang lending operations para iparehistro naman ang kanilang mga negosyo. Samantala mga kaibigan, balik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 49 pesos and 82 centavos, habang yung Singaporean dollar naman ay katumbas siya ng 35 pesos and 15 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 6 pesos and 42 centavos, habang yung isang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 13 pesos 28 centimos. Ang Bumbo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong umaga mga kaibigan. Balikan ko lamang ating mga headlines. Sa Amerika mga kaibigan ay natalo muli itong si US President Donald Trump sa kanilang hirit apila naman sa Court of Appeals sa issue pa rin ng kanyang controversial na travel ban. Halos 20 kilo ng droga na nakumpiska naman sa Quezon City kagabi ay natukoy naman ng PIDEA na high-grade shabu. Patuloy na kinukumpirma ng EFP na 8 mga sundalo ang patay sa nangyaring panibagong enkwentro sa may kagabi sa may bahagi naman ng Benguet.
Samantala, Justice Secretary Aguirre nagmamatigas pa rin sa pagtanggi sa atas niya ang special treatment sa mga high-profile inmates. Samantala naman, itong controversial na si General Sombero nanganganib na madeklarang wanted kapag nagpatuloy daw na magtatago naman sa Senado. Yung 3 babae naman ang bangkay ng mga ito na na-recover doon po naman sa La Union na balot po ng packaging tape ay natid na doon sa may bahagi naman ng lalawigan ng Pangasinan. At mga kaibigan, live mula pa rin dito sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo.